Umaga sa inyo lahat, mga kapatid sa media. Mainit na paksa ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Kapihan sa Manila Hotel. At kasama ko muli ang ating co-host, ang publisher ng Manila Bulletin at former press secretary, Sunny Coloma. Magandang umaga po. At ang ating mga panauhin ay ang presidente, kasalukuyang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at official din ng iba't ibang business organization, the Employers Confederation of the Philippines, ang Philippine Exporters Confederation. Siya rin po ay chairman and CEO ng EMS, Electronic Assembly Corporation, at very active ngayon in promoting PAX o nagpapaliwanag tungkol sa PAX Silica, at yan ang pag-uusapan natin. Good morning sa inyo lahat. Kasama rin natin ang presidente ng Philippines Ease of Doing Business Foundation. Siya po ang Philippines Ease of Doing Foundation ay binubuo ng pinakamalalaking organisasyon ng negosyo dito sa ating bansa. Ang PCCI ay miyembro nitong foundation na ito. Ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Makati Business Club, ang PCCI din, ang Philippine Exporters Confederation, ang Rotary Club of Makati Central, ang Philippine Employers Confederation, at marami pang organisasyon, pang negosyo. Siya ang chairman, ang president ng Noble Homes, isang developer company. Walang iba ang tumutugon sa pangalan na presidente at CEO ng Noble Homes ay walang iba kung hindi naging dating national president ng JCs at World Vice President. Bobby Alvarez, bumati ka muna. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Thank you, Senator Joey. Okay. And, Mr. Coloma, Secretary, magandang umaga po. Morning. And Perry. Simulan mo na, Sunny, ang pagtatanong. Ang editorial ng Manila Bulletin noong isang linggo ay tungkol sa PAX Silica. So can you start the ball rolling? Okay, batid naman po natin ang PAX Silica ay isa sa mga headline sa 2026 SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At simula nang binanggit niya ito sa SONA, malawak na talakayan ang naumpisahan na, at mapalad tayo na meron tayong mga kinatawan ngayon ng private sector na inaasahan magiging primary engine nitong binabalak na PAX Silica. O siguro matanong lang natin sa ating kaibigang Pangulo ng PCCI, Perry Ferrer. Magandang umaga po. Ano po ba ang outlook ng business sector tungkol dito sa PAX Silica? How optimistic or how buoyant are you? And what do you see as the concrete indicators that this will finally take hold in our Philippine economy and propel it to greater heights? Umpisahan na po natin. Thank you, Secretary. For the past decades, sa mga nakaraan dekada, tayo Pilipinas ay sunod-sunuran lang kung anong maibigay sa atin dito sa technology. Kung tayo gumagawa mga components, assembly, test, packaging,
So yan ang limit ng Pilipinas in the past 3 decades. Ngayon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon. This is the only chance that the Philippines will be part, not a follower, but a part of a disruptive technology which we are all experiencing now, AI technology. We will be part of the development. We will be part of the people who will develop here in the Philippines. So madami nagsasabi na ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first 5. Tayo ang nasa gitna at sentro na pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years. So kami sa private sector, lalo na sa Semiconductor and Electronics Association, kami ay buong-buong loob. And dito sa Pax Silica, there are only 2 countries in ASEAN kasama sa Pax Silica, which is Singapore and of course tayo, the Philippines. So, for private sector, I don't want to look back 5 years from now and saying, nako, labor lang ang binibigay natin. Nako, yung mga mabababang level lang ang binibigay natin. Ngayon, tataya na rin tayo. We will be part of this development globally on this new technology, new disruptive technology, which will continue to evolve. It is not going to be 3, 4, 5 years. Continue ito. So, ang makikinabang dito ay mga Filipino. Ang makikinabang dito ay the next generation na mga Pilipino na tuturuan natin yan, i-skill up natin yan to be able to match kung anong kailangan dito sa AI, resident AI technology. So we're looking forward really dito sa implementation sa Pax Silica. Thank you. Okay, matanong naman natin ang ating kaibigang Bobby Alvarez na isang negosyante at pangulo rin sa pangalan pa lang sinasuggest na sa atin kung ano ang kanilang advocacy. Ease of doing business. Ito po bang Pax Silica, makakatulong po ba ito sa ease of doing business? At kung medyo merong mga gray area, ano kaya yun? At anong dapat gawin para tanggalin yung mga agam-agam tungkol dito? Pagdating ng ease of doing business, depende yan kung paano natin papatakbuhin ang proseso natin. But tingnan niyo po, karamihan po ng ating export raw material. Babalik ho siya sa atin, finished product. Binenta natin ng piso, pagbalik sa atin, 100 piso na. Bakal pinalabas natin, pagbalik, kotse na. Hindi ho ba pwedeng tayo gumawa ng kotse? Yung mga ibang bansa, nag-graduate na sila from this, na sa lagay ng raw material ang binebenta nila, sila gumagawa ng finished product para sila ang exporter. Maraming trabaho na kikreate niyan. Pag hindi natin binago ang pamamaraan natin, sa ngayon, benta lang tayo ng raw material. Nagmamine tayo, we do mining, we sell the product. We have to process. We don't want to buy the car every time and sell the steel. We want to make the car. Kung hindi, palagi na lang tayong deficit. Walang trabaho, naghahanap tayo ng trabaho, yung tao natin nagpupunta sa ibang bansa para maghanap ng trabaho. While kung dito natin ginagawa yung mga produktong yan, dito sila magtatrabaho, hindi tayo aalis. From a practical point of view, pag nagtayo ka ng industriya sa bansa mo, maganda yan. Ang nagiging problema yung execution. Ano ba yung terms and conditions ng pagpasok nila? Mas dapat tayo tumingin doon. Rather than makakabuti ba sa atin ito? Definitely, wala akong industriya na gagawin sa isang bansa na walang negative side.
Magkakaroon niya ng pollution, magkakaroon niya ng ano. But anong gagawin mo para hindi mangyari yon? Dito, halimbawa, kuryente, pwede na, mura lang mag-generate ng power eh. Ang mahal ng power natin dito, sabihin mo sa kanila na kayo gumawa ng power, matutuwa yon. Kasi makakasave sila eh. Dahil ang cost of generating power in our country and power is very expensive. And if you do this, it becomes cheap. So, lahat ho ng mga problemang sinasabi dyan, may solusyon ho dyan. At yung solusyon is a practical solution. Why? Because it's cheap to generate power. It's cheap to create your own water. So, it's really more of what are the conditions na nakaset up, which hindi naman natin alam. Siguro, si Mr. Bobby, mas maraming alam dyan dahil sila ang nakikipagtalakayan sa ating mga policy makers, no? As the representative of the business sector. Can you give us a glimpse of the overview that gives us optimism that this will be a level up from previous initiatives? Secretary, we are expecting, kami sa private sector, we are expecting mga around 150,000 new jobs. And these are not minimum wage jobs na magkakaroon dito. These are technology jobs, engineering jobs, and also development jobs. Bukod doon sa 150,000 direct jobs, and we are expecting around 700 to 750 indirect jobs and support na trabaho dito sa programa na to. Ang kagaya sinabi ni Bobby, itong Pax Silica, hindi ito mining. Ito, we will be processing we will be processing nickel and copper na minimina dito sa ibang lugar ng Pilipinas. Ipoprocess, gagawin finished product dito sa Pax Silica para ma-feed itong EV battery natin, itong itatayong mga EV industriya dito sa atin. Meron nagtatanong about yung mga tubig. It's a very good question. It will use a lot of water. But there is current technology na hindi bago na ginagamit na ng Singapore, Germany, at America, and ginagamit yung surface water. So, kung titignan nyo naman yung news in the past 2 days, bahamba doon sa norte. The average na maha-harvest natin is around 120 million liters of water. Araw-araw. Ina-average ko lang yan sa buong taon. Ang expected natin dito sa programa ng Pax Silica is it will use mga 80 to 90 million liters. So the excess, matutulungan pa natin ang ating komunidad. So we want to ensure that not only the Pax Silica grounds will benefit, but also the communities around and the area around the Pax Silica area will also benefit. Yun ang pakay nito. Yung mga miyembrong bansa dito sa Pax Silica, which is around 21 or 22 member countries, malaking mandato about environmental and sustainability. Number 1 yun, kung makikita nyo yung mga bansa. So wala dito na tinitignan natin na makakasira sa ating environment. In fact, the objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center. Ngayon, yung mga tinatanong, tama yung mga nagtatanong, what will happen to the indigenous people, what will happen to water, power. We agree, ilabas nyo yan. And yun, with the concerns of our kababayan, yun ang sisiguraduhin namin na we will make sure, kami nila Bobby and private sector, that it will be part as we go to the discussion phase and implementation phase itong programa na ito. Hindi natin papabayaan ang Pilipinas. Kaya tinanggihan natin yung madaming nagtatanong sa akin nung araw, US sovereignty.
Hindi ito Clark-based na bawal ang Pilipino pumasok. Hindi ito. Matagal na tayong wala doon. There will be no sovereignty here. It is for the Philippines, under Philippine laws, under Philippine environmental laws. Ito, masusunod ito sa, not only in Pax Silica, including the Luzon Economic Corridor. Makakatulong po ba ito sa slow down ng outward migration of skilled workers? No? Dahil marami po sa mga kumpanyang inaakit natin, nasa abroad. Ang ginagamit nila ay Filipino skilled engineers, technicians. Paano po ang magiging papel nitong Pax Silica in reversing this flow of valuable human resources? Oh, thank you for that question. This Pax Silica will require technology, high technology, skilled workers. We probably don't have it now. Very few. So, uunahan natin yan is to develop. We're speaking with TESDA for technicians, both DepEd and CHED, and to be able to develop these skilled workers. And ang pakay natin dito is, hindi na nila kailangan lumabas ng bansa to be able to practice, to be able to have a career, high paying career when it comes to technology. Meron na silang mapupuntahan dito sa Pilipinas. You know, we graduate 750,000 students every year. Ang industriya natin hindi kaya i-absorb lahat ng graduates ngayon. Kaya napipilitan lumabas yung ibang mga graduates natin. Kaya kaduktong lang ng sinabi ni Mr. Alvarez, tayo sa private sector is we're trying to develop industries here in the Philippines that will be multi-generational na makikinabang. Ibig sabihin na continuous ng skilling and upskilling, kasabay naman yung sweldo dyan, at kagaya nitong AI technology, this will be decades to come as we develop it. Hindi lang tayo ang taga-gamit, tayo na ang taga-develop, tayo na ang taga-gawa, and it will also create other industries. Advanced manufacturing. Siyempre, dito gagawin yung mga semiconductor. Advanced technology, dito gagawin ng mga servers, yung mga data center equipment. Not just the data center. Ang equipment sa loob ng data center, napakadaming racks niyan. So, dito na natin, pwede na natin gawin dito sa Pilipinas. At hindi na tayo yung bibili na ng tapos na, part na tayo ng value chain and higher value chain dito at mabibigyan tayo ng pagkakataon through this project. And this is one of many projects na ginagawa natin sa Luzon Economic Corridor. Thank you. Short question. Done deal na ba ito? Meron na talagang mga investors na papasok sa New Clark City? Senator, pag sinabi natin done deal, last June 24 or 25, ang ating bansa kasama doon sa nagpirmahan sa Washington, D.C. So, pag sinabi natin done deal is, yes, pasok tayo sa Pax Silica. Pag sinabi natin done deal na ba yung mga terms and condition, ay yun hindi pa. So yun, inaayos natin yon, pero meron tayong mga hard what do you call that, panukala na kagaya ng Amerika, hindi to sovereign America state, wala na yon. Identified na yung area. Identified na yung area kung saan lalagay yung Pax Silica. Yung New Clark, Katabi ng New Clark. New Clark City. And on your other question, meron na bang investors? Yes. Meron na. In fact, there was a question about power. Meron nag-invest dito from the Middle East. Ayoko muna sabihin. Meron nag-invest sa Middle East, 500 hectares power plant. Gagawa dito. So, ganon ka-attractive. Renewable energy ang gamit o fossil fuel din? Renewable energy. Thank you for asking the question. It will be renewable energy. It's a Saudi
sorry, it's a Middle East investor na nagbigay na ng yes, we will be there in BCDA. And there are also other investors that are very serious in mineral processing dito. Kasi pag nakita natin, why Philippines? Bakit Pilipinas? Bakit hindi ibang lugar? The Philippines has the right ingredients on this recipe. We have the land. We will have a legislation that will protect all these investors. But number one, we have the people and the talent that is trainable. When you look at the other countries around us, wala naman silang tao. Is the fact that we are generally an English-speaking people, is that a necessary ingredient for the putting up of this Pax Silica? Yes. That was a good, one of the top factors of picking the Philippines is the ease to communicate with Filipinos, the ease of working with Filipinos, and our champion ease of doing business is here beside us. Ang kailangan lang natin gawin dito is sana sama-sama tayo because this is for the future of the Philippines. Ang ginagawa natin dito ay kung alam niyo yung Region 4A, Calabarzon. Madami nagsasabi ang Calabarzon is parang Silicon Valley natin. Nandiyan ang mga high-tech companies, semiconductor, electronic companies, nagsama-sama. Ito nung panahon pa ni FBR, nung tinayo. Ang daming success story sa Calabarzon. We are going to duplicate Calabarzon, learn from kung ano pa sana ang ginawa natin sa Calabarzon, and start from scratch and improve it and make sure that the whole environment and community and the zones can work easily here in the Philippines. Ano mga industriya ang i-establish dito sa Pax Silica na ito? Nabanggit yung halimbawa telepono, just to be concrete, smartphones. Ang tinitingnan natin dyan, Senator, advanced manufacturing, semiconductors, digital infrastructure, every component of the digital infrastructure, robotics, digital logistics, any data-driven industries, we will put it here in Pax Silica, and also the next generation innovative products and services dito natin dadalhin. Mga data centers. Meron, yes, data center, pero ang Pax Silica, hindi to lahat data center. Napakalit na portion ng data center niya, mga isa o dalawa lang. Mas malaki dito yung mga advanced manufacturing na makakatulong. Pax Silica, again, kagaya ng nabanggit ni Mr. Alvarez, mineral processing, critical mineral processing that will feed semiconductors, EVs, and batteries alike. But the mining is not up in the north. Sa ibang lugar ng Pilipinas yan. Imbis na binibenta natin na kamura-murang ore, ipoprocess natin higher value together with our foreign partners na para ang benepisyo naman dito sa atin sa Pilipinas. Okay, so yung mining, hindi gagawin doon sa 1,600 hectares na yun ang territory na gagamitin for this Pax Silica project. Tama, walang mining. Galing sa Zambales, galing sa Mindanao. Yes. sa North, sa Visayas. Yes. Sa halip na yung mga nickel, mga cobalt, yung mga iba-iba pang mga minerals, raw form, for the last 30 years or more,
ay binebenta lang ng Pilipinas yan in raw form na murang-mura. At nabanggit ni Bobby kanina na pag yan ay ipoprocess sa ibang bansa at bibili natin pabalik na steel na, kamahal-mahal na. Or finished product like cellphone, parts, auto parts, ang nakikinabang yung ibang bansa. Yung nagmamanufacture. Pero dito sa Pac Silica, yung mga minerals na galing sa atin ay dito na ipoprocess. So may processing plant within the Pac Silica project. Yes. Yun ang Meron tama. tayong mga processing plant and meron ng mga interesadong investors dito on the processing side, on the processing plant lang. Kasi nakikita nila ang benepisyo dito sa Pilipinas. They will process it here and it will lead to other new industries na pwedeng mag-umpisa dito sa Pilipinas. Okay, so yun ang malaking advantage noon na ang makikinabang na ang mga Pilipino makikinabang kung ma-process na yung ating mga raw materials dito mismo sa ating bansa through this Pac Silica project. Mr. Alvarez, paano makakatulong? Actually, yun ang tanong ni Sunny kanina. Para mapabilis, alam mo, medyo mabagal pa rin ang pagninegosyo sa atin. Magsimula lang na isang kumpanya, inaabot ng siyam-siyam. Nandiyan na yung ARTA, malaki na yung improvement na ginagawa ng ARTA. Pero paano makakatulong ang Ease of Doing Business Foundation? Para sa ganoon, mas mapabilis pa ang pag-akit ng mga investor dito sa atin at makapagsimula kaagad sila ng kanilang negosyo. Kung nakalimutan mo, pinag-usapan natin ito kung paano ang gagawin natin. Kailangan assistin natin yung mga negosyong pumapasok sa Pilipinas. Kasi yung proseso na ginagawa natin ngayon, napakahaba. Hindi pa tayo at par sa mga ibang bansa na nagprogreso na sila ng pamamaraan kung paano magbigay ng permit. So, ang napag-usapan is i-assist natin yung mga pumapasok na industriya para masimplify. Tapos ito nga, yung ating kagustuhan na yung gobyerno, kasi hiwalay-hiwalay, may independence yung local government, may independence yung national government, at iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Kailangan ma-coordinate natin ng tama para dumali. Yan din naman ho ang rason kaya nagkakaproblema ang local businessmen eh. Ang malaking portion ng oras ng negosyante nauubos sa compliance, hindi sa pag-produce ng produkto. Dapat ho mangyari, galingan natin gumawa ng produkto natin. Hindi natin galingan ang gumawa ng papel. Ano lang yun eh. Dapat yung mali, i-punish. Yung tama, dapat i-award o i-recognize. Hindi mag-ubos ng oras para mag-comply. Okay, last question ko na lang ito. Palagi nababanggit yung rare earth na ginagamit sa pag-produce ferry ng mga semiconductor products, ng mga chips. Ang nangyayari, batay sa aking pag-aaral, yung halimbawa nickel, kahit na low grade, ay marami pang mga mineral na maaring makuha dito sa nickel, kahit na low grade, iba-iba pa lang yung grade ng nickel, kahit na 1 degree, hindi ko maintindihan yung ibig sabihin measurement. Kahit na yun, binibili na ng ibang bansa, hindi mismo para doon sa nickel, kundi ang dami pala doon zinc, mayroong cobalt, may ano pang minerals doon, may gold pa, may zinc. Ayun ay kailangan para makabuo ng mga ibang produkto. So ang nakikinabang noon, kung wala tayong processing plant, nakikinabang pati gold, no? Nandun, may counting gold pa doon. Ang nakikinabang, yung bumibili. At karamihan, in the last 30 years or more,
ay ang buyer natin dyan ay ang China. So ang nakikinabang sa ating mga minerals, minimina sa atin, na hanggang ngayon ay marami pang lumalabas na minerals sa atin in raw form, ay nakikinabang yung ibang bansa. Pwede ba, Perry, can you address the importance of having processing plants in our country? Yes, thank you, Senator, for bringing that up. Yes, for the past 40 years, all we send is our earth. Pag binungkal mo na, hinukay mo na doon sa minahan, tonelada yan pinapadala. Barko-barko. Barko ang pinapadala. Of course, may part yan, may nickel. We are the second largest nickel producer globally. Yung nickel, and may mga byproducts yan. Lahat ng iba-ibang critical minerals na nakukuha. Kasama doon sa barko-barko. Bukod sa nawawalan tayo ng added value sa nickel processing, nawawala rin tayo ng value doon sa supplemental minerals na nakukuha habang minimina. Diyan tayo makikinabang ng Pilipinas with the right processing, critical mineral processing dito sa ating bansa. Pilipinas naman ang makikinabang moving forward. And it's not too late. It's never too late when it comes to mineral processing dito sa Pilipinas because we have an abundant supply of these minerals. We start it now, we started 5 years from now. Makikinabang pa rin ang Pilipinas at ating mga Filipinos dito sa advanced processing nitong minerals. Ang gusto lang natin is, sana naman, ang makinabang ay mga Filipinos. At yun ang sisiguraduhin natin dito sa Pax Silica and Luzon Economic Corridor na itong mga kababayan natin sa norte ng Pilipinas, ang priority sila makikinabang dito sa programa na to. Now, ito ba i-hand over lang natin sa ating kababayan? No, of course not. We have a lot of work to do. We have to develop the skills because we will be working on advanced skills which we do not have, which we can be trained. Yun ang magaling sa Filipino. So with our international partners, uumpisahan natin yan, DepEd, TESDA, CHED, lahat magsasama-sama to be able to train these future workers natin to be able to support. Dahil pag hindi natin trainin ang ating kapwa Filipino, dayuhan ang pupunta. Which, ngayon na yung pagkakataon natin Pilipinas na tayo na ang uupo doon. Hindi lang sa level 1 workers, pati level 8, 12, 13, 14, doon sa matataas na pwesto dahil nakita natin sa ibang bansa, pag kayo pumunta sa ibang bansa sa mga high-tech companies, sino nakaupo? Mga Pinoy. Yun ay sinasabi ni Secretary Sani na dito na natin uumpisahan yung mga next generation leaders and developers natin dito sa Pilipinas, which will take private sector, academe, very important, and mga industriya natin magsama-sama at to develop that skill. So, yun ang ginagawa natin ngayon. Kinoconnect the dots namin, kung ano yung mga skills na kailangan dito at nakikipagpulong na kami sa iba-ibang academic institutions. Kaya galing lang kami dito sa North Luzon Business Conference at sinasabi namin maghanda kayo because hindi lang naman technology companies ang makikinabang. Napakadaming industriya na lilitaw dito from community development to commercial development, lahat yan. Kumbaga nakakita kayo, Calabarzon, ipagsama niyo yung Calabarzon, BGC at Makati, doon natin, yung development, ipagsasama-sama natin yan dito sa New Clark City area. Thank you.